kahit paulit-ulit ka pang mabuhay, ay paulit-ulit din kitang papatayin. Ibabalik kita kung saan ka nararapat, demonyo ka. Ilabas mo ng lahat ng sandata mo, mahinang albularyo. Lalamunin lamang yan ang katawan ko. Lahat ay may katapat, kaya humanda ka. Tatapusin ko na ang kademonyohan mo. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Isa ako sa mga nakikinig ng inyong YouTube channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Iko, Tubong Mindoro. Noong 1988 ay muli akong bumisita sa aking mga kamag-anak sa Palawan. Gawa nga ng may hatian ng lupain. Sumama na rin ako noon sa aking ama dahil bakasyon naman. Nasa edad 21 na ako sa panahong ito. 5 taon na rin ang nakalipas noong huli akong napadpad sa lugar ng Palawan. Kahit papaano ay may natatandaan pa rin ako ng mga naging kaibigan ko sa lugar na iyon. Hanggang sa may nagyaya sa akin na magpunta ng Coron. Dahil nga binata, kuryoso tayo sa maraming bagay. Pumayag naman ang aking ama sa mahigit 3 araw na pagbisita sa lugar. Nang matanaw na namin ang isla, mula sa sinasakyan naming bangkang demotor, ay biglang lumihis ng usapan ang aking kaibigan. Paring Iko, naniniwala ka ba sa aswang? Pagtatanong dito ni Vincent. Ha? Hindi. Bakit? Alam mo ba na ang Coron ay hitik sa kwentong aswang? Tanong ko rito. Sige nga pre, subukan mo nga ang takutin sa kwentong aswang mo. Muli kong turan sa kanya. Nagtawanan naman kami, kabaryo, sa sinabi ni Vincent na mamayang gabi na raw para mas ramdam ang pangyayari. Hindi ko naman seneryoso yon dahil hindi naman ako naniniwala sa mga bagay na ganyan. Aminado na kahit sa aming lugar sa Mindoro ay may naririnig akong kwentong kababalaghan kahit noon pa. Niyaya nga pala ako ni Vincent dahil nabanggit ko sa kanya na gusto kong makakita ng maraming isla. Tumuloy kami sa bahay ng tiyahin niya. May 3 kwarto sa bahay ng kanyang tiyahin at 1 kwarto lang ang bakante, kaya magkasama kami ni Vincent sa iisang silid. Nang mahiga na kami, naalala niya bigla ang kanyang ikikwento. Tanging ilaw lang sa may sala ang nagbibigay liwanag sa aming kwarto. Kaya kung iisipin mo ang paligid, medyo hindi kaaya-aya ang makinig ng kwento tungkol sa aswang. Kaya niyaya ko na lang ang aking kaibigan na doon kami sa dalampasigan tatambay habang gagawa kami ng bonfire. Ang kwentong ito ay nangyari sa Coron, Palawan. Walang eksaktong taon. May isang binata na itago natin sa pangalang Cristobal. Siya lang ang katangi-tanging apo na nagka-interes din sa panggagamot ng kanyang lolo na isang albularyo. Bata pa lang ito ay umaalalay na sa kanyang lolo sa panggagamot. Labis niya itong hinahangaan dahil maraming tao na itong natulungan at napagaling. Sa mga panahong ito ay wala pang ospital sa buong isla, kaya naman umaasa ang mga tao sa mga albularyo. Ayon sa kanyang lolo, nakuha daw niya ang kakayahan ng panggagamot noong may nakuha siyang isang anting-anting sa isang kuweba sa Leyte. Ang anting-anting na iyon ay isang dignum na kahoy. Sa halos araw-araw na panggagamot ng kanyang lolo ay hindi talaga maiiwasan na may pasyenteng may malalang karamdaman. Sa ilang taon na umaalalay si Cristobal ay hindi niya makalimutan ang isang pangyayari kung saan nakikipaglaban ang kanyang lolo
sa isang mangkukulam. Ang pasyenteng iyon ay kinarga na ng kangga ng kalabaw dahil nga sa hindi na ito kayang tumayo pa o bumangon man lang. Sobrang payat at napakalaki na ng tiyan ng lalaking pasyente at namumutla at dilat na ang kanyang mga mata. Para bang konting panahon na lamang ay lilisan na ito sa mundo. Inabisuhan ng kanyang lolo ang ibang pasyente na unahin muna ang lalaking biktima ng kulam. Agad namang inutusan si Cristobal ng kanyang lolo na kumuha ng 3 tangkay ng makabuhay at magpausok ng balat ng nyog na may kasamang mga dahon ng makabuhay. Habang ginagawa ni Cristobal ang pagpapausok sa bakuran, alinsunod sa utos ng matanda ay naririnig niya na sumisigaw na ang kanyang lolo habang kinakausap ang kaluluwa ng mangkukulam. Sino ka? Magpakilala ka sa akin. Bakit mo ginagambala ang taong ito? Sigaw na tanong dito ng kanyang lolo. Umaatungal lang naman ang lalaki at nang tuluyan ng umusok ang balat ng nyog ay agad pumanhik sa kwarto itong si Cristobal. Kitang-kita niya ang pagsasalita ng lalaki na may sanib na ng kaluluwa ng mangkukulam. Dito kinilabutan si Cristobal dahil purong itim na ang mga mata ng biktima. Matapang na nakipagtagisan ang mangkukulam. Sa bawat hampas ng albularyo ng makabuhay, sa paa nito ay sumisigaw sa sakit ang lalaki. Nakahawak naman sa magkabilang kamay ang ama at ina nito. Nag-usal ang kanyang lolo at inihip sa mga paa ng lalaki ang kanilang panaysipa at tila ba napako ang mga paa ng lalaki. Umalalay na rin ako sa ina ng biktima dahil napakalakas nito. Sa halos kalahating pagpapahirap ng albularyo sa kaluluwa ng mangkukulam ay bumigay na ito. Tigilan nyo na yan, napagutusan lamang ako. Wika dito ng mangkukulam. Sino ang nag-utos sa iyo? Tanong naman dito ng lolo ni Cristobal. Si Maribet. Si Maribet ang babaeng binuntis ng lalaking ito at hindi pinanagutan. Wika dito ng mangkukulam. Tumingin naman ang albularyo sa mga magulang ng lalaki. Sa itsura ng mga ito ay halatang alam nila ang katarantaduhang ginawa ng kanilang anak. Nakikiusap ako sa iyo. Alisin mo na ang kulam sa taong ito. Pakiusap dito ng lolo ni Cristobal. Oo na, aalisin ko ng sumpa ng kulam. Sagot naman dito ng mangkukulam. May tiwala ako sa iyo. At kapag nagsinungaling ka, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Muling turan ng kanyang lolo. Dahang-dahang tinanggal ng albularyo ang mga panlaban sa katawan ng lalaki. Nawalan ito ng malay at unti-unting bumalik sa normal ang namumutlang balat. May pagbabago na rin sa laki ng tiyan nito at ilang saglit pa ay umihi ang lalaki ng napakarami. Sa patuloy na pag-uusal ng albularyo ay bumalik na sa normal ang lumulobong tiyan ng biktima. Habang tulog pa ang lalaki, ay kinausap naman ng albularyo ang mga magulang nito. Mariin niya itong pinagsabihan sa pagiging konsentidor nila sa kanilang anak. Hindi niya masisisi ang babae na kumapit sa mangkukulam. Marahil sa labis na galit at sama ng loob nito. Makalipas ang ilang araw, ay may bumisita sa albularyo.
Nagpakilala ito bilang si Nicolas, ang mangkukulam na kumulam sa lalaki. Wala naman akong intensyon na paslangin ang lalaki. Sadyang naawa lang ako sa aking pamangkin na si Maribeth. Wika dito ng mangkukulam. Mabuti naman at hindi mo na pinatagal ang laban natin. Dahil alam mo na siguro ang mangyayari sa'yo. Sambit naman dito ng albularyo. Oo, isa akong mangkukulam at bayaran, ngunit ni minsan ay hindi ako pumatay ng tao. Tanging pagpapahirap lang ang ibinibigay ko rito. Turan dito ng mangkukulam. Sa maayos na usapan ng magkabilang panig ay napagtanto ni Cristobal na hindi pala lahat ng masamang nilalang ay masama na. May natitira pa rin pala itong kabutihan sa kanilang puso. Hindi niya naman lubos maisip na ang kaliwa at kanan ay maaring magkaintindihan. Isa itong aral na natutunan ni Cristobal. Sa paglipas ng panahon, tila ramdam na ng lolo ni Cristobal ang nalalapit niyang huling araw. Kaya tinanong nito ang kanyang apo kung nais ba nitong sumunod sa kanyang yapak at maging kapalit niya bilang nag-iisang albularyo sa kanilang angkan. Napangiti pa sa pagtugon ang binatilyo na nais niyang magkaroon ng kaalaman sa lihim na karunungan ng kanan. Simula pa naman noon ay nakitaan na siya ng potensyal ng kanyang lolo, kaya inasahan na nito ang pagsang-ayon ng apo sa kanyang nais. Sa unti-unti ay tinuruan siya ng kanyang lolo hanggang sa huling sandali nito at ipinasa sa kanya ang anting-anting na dignum. Masakit man kay Cristobal, ang paglisan ng kanyang lolo ay wala na itong magagawa. Ganito talaga ang realidad ng mundo. Lahat ay merong hangganan. Sa awa naman ng Diyos ay nagampanan naman ng binata ang panggagamot at masaya ito dahil kagaya ng kanyang lolo, lahat ng kanyang ginagamot ay gumagaling. Gawa nga ng libre ang kanyang serbisyo ay wala siyang kinikita dito, maliban na lamang sa mga parokyano niya na kusang nagbibigay ng mga pagkain tulad ng mga prutas, gulay at kung minsan ay mga buhay na manok at kambing. Namuhay na rin kasi siyang mag-isa dahil ulilang lubos na. Ang kanyang hanap buhay ay ang pagbibenta ng mga kakanin. Inaangkat niya ito mula sa kanyang isang kaibigan at siyang nilalako sa buong baryo. Naging malaking tulong din sa kanyang paglalako ang pagiging bantog sa lugar dahil madali lamang nauubos ang kanyang paninda. May magandang reputasyon si Cristobal sa kanilang lugar. Kagaya ng isang mandirigma, ay darating talaga sa buhay ang susubukin tayo. Isang araw, may sumangguni kay Cristobal na isang lalaki at sinasabing inaaswang daw ang kanyang asawang buntis. Bilang tugon ay sumama si Cristobal sa bahay ng lalaki. Maayos naman ang kalagayan ng buntis. Naglagay siya ng pangontra sa buong bahay at binasbasan mismo ang babaeng buntis. Dahil nga ay magkakasunod na gabi na silang ginagambala, ay nagpasya si Cristobal na doon muna mananatili sa bahay ng buntis ng isang gabi. Sa katunayan, ay hindi pa nakasubok ang binatang albularyo na makaharap ng isang aswang. May mga nagamot na ang kanyang lolo dati na mga nayanggaw, pero kung harapan ang pinag-uusapan ay wala pang karanasan itong si Cristobal. Subalit may kaalaman naman kahit papaano ang binata kapag dumating ang oras na kailangan niyang harapin mismo ang aswang. Bukod sa dignum ay meron din siyang buntot page.
Sa pagsapit ng gabi ay nagpausok ng makabuhay si Cristobal. Sa amoy nito ay tiyak na lalayas ng kusa ang masamang nilalang. Pagpatak naman ng alas 11 ay nagsimulang makaamoy ng mabaho itong si Cristobal. Ang mahirap pa ay walang buwan sa gabing iyon. Tanging gasera lamang ang nagbibigay liwanag at ng kanyang sinilip ang labas ay napakadilim na. Ang ginawa niya ay lumabas siya at nanatili sa may balkonahe habang pinababantayan niya ng maigi ang buntis sa asawa nito. Alam naman ito na hindi basta-basta makakalapit ang aswang dahil sa mga pangontra. Pero hindi pa rin nagpakampante ang albularyo. 2 gasera ang inilagay niya sa balkonahe at sinabuyan pa ng asin ang buong paligid. Nang inihagis niya ang isang dakot ng asin sa may mga halaman, ay may biglang tumakbo palayo. Sinipat niya itong maigi, subalit hindi talaga kaya ng mga ordinaryong mata ang dilim ng gabing yon. Alam niya na may natamaan siya sa paghagis niya ng asin. Ilang sandali pa ay nawala na ang masangsang na amoy. Sa isip ng albularyo, aswang nga ang meron sa paligid kanina. At alam niya na hindi titigil ang aswang hanggat hindi nakukuha ang inaasam-asam nitong buhay na nasa sinapupunan ng babae. Maliksi at malakas man, ang aswang ay daig pa rin ito sa talino ng albularyo. Kinabukasan ay naglagay ng patibong si Cristobal sa maaring pagkublian ng aswang. Gumawa siya ng mga hukay na may 2 talampakan ang lalim. Katulong niya dito ang asawa ng buntis. Maliliit na hukay na eksaktong kakasya ang isang paa. May nakatarak din na pinatulis na bagakay sa loob ng hukay. Sa mga hindi nakakalam, ang bagakay ay isang uri ng kawayan na mabisang pangontra laban sa aswang. Kapag nasugatan ang aswang sa bagay na ito, ay hindi ito basta-basta gumagaling hanggat hindi nalalapatan ng agarang gamot. Matapos nilang gawin ang mga patibong, ay umuwi muna itong si Cristobal dahil baka may pasyenteng nangangailangan ng kanyang serbisyo. Sa araw na iyon ay konti lamang ang nagpagamot kaya nagpasya na lamang siya na maglako ng kakanin nang sumapit ang hapon. Ang paglalakong iyon ay dala na rin ng pagmamanman sa baryo dahil baka meron siyang mapansin na kakaiba ang kilos. Bago sakupin ng dilim ang paligid ay nasa bahay na ng buntis itong si Cristobal. Gawa nga ng hindi siya nagkaroon ng maayos na tulog sa nakaraang gabi, ay nakatulog ang albularyo habang nasa mahabang upuan sa may sala ng bahay. Nagising siya pati ang lalaki nang may biglang sumisigaw. Sigaw ng isang nilalang na labis na nasaktan. Tiyak ang albularyo na may nadaling aswang sa ginawa nilang patibong. Yan ang nararapat sa katulad mong demonyo. Wika dito ni Cristobal. Dahil sa nangyari, ay napagpasyahan nila na magsalitan sa pagtulog. Natapos ang gabi na wala na silang naramdamang kakaiba sa paligid. Kinaumagahan, inatasan ng albularyo ang lalaki na bumili ng maraming asin dahil kukonti na lamang ang natitira. Tumugon naman agad ang lalaki at lubos itong nagpapasalamat dahil nagpasya si Cristobal na gabi-gabi itong mananatili sa kanila hanggat hindi pa nakakapanganak ang asawa nito. Binigyan din niya ng tig-iisang garapa ng langis
ang mag-asawa at hindi iyon dapat ihiwalay sa kanilang katawan. Dahil ang langis na iyon ay kumukulo at umiinit kapag mayroong aswang sa paligid. Mas mabuti nang nalalaman nila agad kung may presensya ba ng nilalang. Gumawa na rin ng mga sibat ang lalaki at itinarak ito ng pahalang sa paligid ng bahay. Natuwa naman si Cristobal sa buong loob na protektahan ng lalaki ang kanyang asawa at ang darating na unang anak. Lumipas muna ang 3 gabi bago muling nagparamdam ang aswang. Sa pagkakataong ito ay haharapin na ni Cristobal ang nilalang na iyon. Napakalaki din ng buwan sa gabing iyon. Sa tindi ng liwanag ay maaaninag mo sa malayo kung merong paparating. Inusalan na ni Cristobal ang mga itak na kanilang hawak at mahigpit na ibinilin sa lalaki na wag magpapakita ng takot sa aswang. Dahil ang totoo, hindi mo lubos na isin na makita ang totoong wangis ng isang aswang. Kapag mangmangka sa lihim na karunungan at unang beses mo palang makasilay ng aswang, ay malaki ang posibilidad na matitigal po ka sa itsura pa lamang nito. Dama ng albularyo ang takot ng lalaki. Tinapik niya ito sa balikat at ipinaalala na gagawin nila ito para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Sumapit naman ang gabi. Nakaramdam na ng kakaibang presensya itong si Cristobal. Nang sumilip siya sa siwang, ay may isang maitim na baboy ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tinawag niya ang lalaki at pinasilip sa siwang. Pinaghanda niya ito sa posibleng paghaharap nila ng aswang. Tahimik lamang silang nakasilip sa siwang habang papalapit na ang malaking baboy. Pumwesto ang lalaki sa pinto sa may kusina. Bitbit ang sibat na bagakay at itak habang si Cristobal ay nakaabang sa entradang pinto. Napakalakas ng loob ng aswang ang huminto at umupo sa lupa sa may tapat mismo ng kanilang bahay. Hindi nito alintana na kitang-kita siya dahil sa liwanag ng buwan. Agad namang lumabas si Cristobal at tinigal po ang nilalang. Tumakbo ito sa gilid ng bahay papunta sa may likod. Hindi tunog ng baboy ang kanilang narinig kundi isang angil ng mabangis na hayop nang matamaan ito ng lalaki gamit ang sibat na bagakay. Kitang-kita ni Cristobal ang matapang na lalaki habang inundayan ng taga ang aswang na iyon. Napailing na lamang ang albularyo at napangiti dahil hindi na pala kailangan ang tulong niya. Paring Cristobal, napatay ko ang aswang. Kabado na may halong galak na wika ng lalaki. Alam ko, kitang-kita ko ang pangyayari. Kumuha ka ng sulo at silaban mo ang demonyong iyan. Bilisan mo, baka mabuhay pa yan. Wika naman dito ni Cristobal. Balik na sa normal ang buhay ni Cristobal nang matagumpay na nanganak ang buntis. Dito ay may panibago na naman siyang kinakaharap. May pasyente itong biktima ng kulam. Noong una, akala niya ay simpleng kulam lang dahil gumaling ito agad. Hindi niya nga niya pinasanib ang kaluluwa ng mangkukulam sa pasyente hanggang sa paulit-ulit na lamang na kinukulam ang nasabing pasyente. 4 na beses na itong pabalik-balik sa kanya. Ang pinagtataka ng biktima ay wala naman siyang nakaaway o nakasagutan man lang. Hinala naman ni Cristobal na pinaglalaroan ng mangkukulam ang pasyente. Sa 5 beses na pagbalik nito, ay dito niya na sinubukang pasanibin
ang kaluluwa ng mangkukulam sa biktima. Ngunit katulad ng dati, ay agad binawi ng mangkukulam ang sumpa. Maya-maya pa ay biglang nagwika itong si Cristobal ng, Alam kong naririnig mo ako, demonyo. Humarap ka at magtutuos tayo. Huwag kang duwag. Pagsapit naman ng gabi, ay may hindi inaasahang bisita si Cristobal. Napabangon siyang bigla ng may masamang presensya siyang nararamdaman. Sa pagsilip niya sa may siwang, ay may malaking lalaki ang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Huwag ka nang sumilip dyan, bata. Diba nais mo kong makaharap? Wika dito ni Romano. Sino ka? Pagtatanong ni Cristobal. Ako si Romano, ang mangkukulam na hinamon mo na makipagtuos. Nanlaki naman ang mga mata ni Cristobal dahil hindi niya inasahan na ang mangkukulam na kanyang hinamon ay isa din palang uri ng aswang. Inalam ng albularyo kung bakit paulit-ulit nitong kinukulam ang kanyang pasyente. Tumawa naman dito si Romano at sumagot ito. Napili lang daw niya itong mapaglaruan dahil sa napakadali daw nitong pasukin ang katawan dahil sa kawalan ng pananampalataya. At isa pa, napili niya ang kanilang lugar dahil sa karamihan dito ay nakalimot na yata sa tinatawag nilang Panginoon. Mapapadali ang paghahasik niya ng lagim. Hindi naman makapaniwala ang albularyo sa balak gawin ng nilalang. At sa tingin mo, ay papayagan kita sa mga binabalak mo? Sambit dito ng albularyo. Matapos nitong magwika, inilabas ng albularyo ang kanyang buntot pagi at marahan itong bumaba. Labis ang kanyang pag-iingat dahil mas nakakalamang ang aswang sa kanya dahil nakakakita ito sa dilim. Nanatili lamang siya kung saan naaabot ng liwanag mula sa gasera. Sumugod na si Cristobal, ngunit lumundag patras ang aswang. Kaya nakaiwas ito sa paghampas ng albularyo. Sumunod nito ay ang paghambalos ng aswang sa kanya ng sanga ng puno dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Dito humalakhak si Romano habang tumatakbo papalayo. Sa ginawang pagtakas ng aswang ay tila ba na insulto itong si Cristobal. Pakiramdam niya, pinaglalaroan lamang siya ng nilalang. Sa mga sumunod na araw, ay napapansin niya ang pagdami ng mga biktima ng kulam. Alam niyang si Romano ang may kagagawan nito. Noong umpisa ay naaagapan niya ito agad hanggang isang araw. Kakarating lamang ng pasyente nang bigla itong mangisay at tinuluyan na pala ni Romano. Napagtanto ng albularyo na kontrolado ni Romano ang sitwasyon. Nakadepende na lamang sa kanya kung mamamatay o mabubuhay ba ang pasyente. Sinusubok ngayon ang kakayahan at pasensya ni Cristobal. Makalipas ang isang linggo, lahat ng pasyenteng nakapila ay puro mga biktima ng kulam. Nag-aagawan na ang iba at nag-alok na ng salapi upang unahin lang sila ng albularyo. Hindi na malaman ng albularyo kung sino ang uunahin dahil nagkagulo na ang lahat. Nang may nasipat si Cristobal na isang lalaki na nakatayo sa may sagingan. Nakangisi ito. Nang sipatin niyang mabuti ay si Romano pala. Pigil na pigil sa galit ang albularyo, ngunit kailangan niyang huminahon para malagay sa ayos ang mga nagpapagamot. Habang nag-umpisa na siya sa panggagamot, ay may 3 pasyente ang sabay na nangisay at nawalan na ng buhay. Sinisi ng kapamilya si Cristobal dahil hindi agad kinamot.
Mas marami pa ang namatay kesa napagaling ni Cristobal. Ang dating nirerespeto ay kinukutya na ng karamihan dahil di umano sa bagal kumilos at walang kakayahang manggamot. Nakadagdag pa ang mga napagaling niya ngunit nakulam ulit at tuluyang namatay. Dahil sa mga hindi magandang nangyayari at mismong si Cristobal ay kwinestyon ang kanyang sarili. Bumaba ang kumpiyansa sa kanyang sarili at labis nang nahihiya na humarap sa mga tao. Kumonti na rin ang mga nagpapagamot sa kanya, pero mga simpleng karamdaman lang gaya ng bati, lagnat at nagpapahilot. Naramdaman ni Cristobal na wala na siyang silbi sa kanilang lugar. Labis din siyang nahihiya sa alaala ng kanyang lolo. May mga pagkakataon na naririnig niya ang halakhak ni Romano. Napapatakip na lamang siya ng tenga sa sobrang inis. Hanggang sa dumating na rin sa punto na itinapon niya na ang dignum sa may lupa. Anong silbi mo kung hindi kita nagagamit ng tama? Sambit dito ng albularyo. Nakaupo na sa may sahig ang albularyo habang nakatitig sa dignum na nasa lupa. Napahawak siya sa kanyang ulo habang umiiral ang galit sa kanyang sarili. Nagtagumpay si Romano na sirain itong si Cristobal. Sa mga panahong lugmok ang albularyo ay may isang pangitain siyang nakita mula sa isang panaginip. May antingero na nakikipaglaban sa mga aswang. Nakakatakot ang bilang ng mga nilalang na mag-isang nilabanan ng antingero. Namangha si Cristobal sa sandatang hawak nito. Tila ginto ito na kumikinang at sa bawat hagupit ng sandatang iyon ay agad namamatay ang nilalang. Hindi naman matukoy ng albularyo kung anong uri ng sandata meron ang antingero. Biglang lumiit ang lahat sa paningin ni Cristobal at nakita niya na nasa isang isla pala sila. At sa kabilang bahagi ay natanaw niya ang islang pinanggalingan niya. Lumiyab ang puting liwanag at nagising na itong si Cristobal. Napaisip ang albularyo sa kanyang panaginip. Subalit, hindi na lamang niya iyon pinahalagahan pa dahil marami naman siyang alam na pangontra sa aswang. Isang gabi, muling dumalaw si Romano. Napakalaki din ng buwan sa gabing iyon. Ano na, Cristobal? Ano ang pakiramdam na kinukutya? Pangungutya na wika dito ni Romano. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, demonyo ka? Sagot naman dito ni Cristobal. Gusto kong maramdaman mo kung ano ang nararamdaman ng katulad ko. At ngayon alam mo na. Tanong dito ni Romano. Tapusin na natin ito, Romano. Wika ni Cristobal. Ngumisi naman ang aswang sa hamon ng albularyo. Bumaba ng bahay si Cristobal habang mahigpit na humawak sa buntot pagi. Naglagay na rin siya ng poder sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Cristobal ang anyong aswang ni Romano. Mas tumangkad ito at nababalutan ng maitim na balahibo ang buong katawan. Humaba ang nguso na may naninilaw na mga mata at 4 na pangil. May mga kuko rin ito na mahaba at nakabukan na rin ang kanyang mga kamay. Nagbitiw ng tigalpo si Cristobal, ngunit sinalaglang ito ni Romano. Kasunod nito ay inundayan niya na ng hampas ang aswang. Natamaan naman si Romano ngunit ngumingisi lamang ito. Batid ng albularyo na tumatalbog lamang ang buntot pagi. Hanggang sa muling paghambalos ni Cristobal ay nahawakan mismo ni Romano ang buntot pagi. Gulat ka ba?
Hindi na uubra sa akin ang mga walang kwentang pangontra mo, albularyo. Nakangising wika dito ni Romano. Pilit na hinila ni Cristobal ang pamalo, ngunit mahigpit itong hinahawakan ni Romano. At dito, ibinalibag si Cristobal. Maya-maya pa, nang bumagsak na ang albularyo, ay agad nilundagan at dinaganan siya ng aswang. Sa ngayon ay hahayaan muna kitang mabuhay. Gusto kong namnamin mo ang galit ng mga tao sa'yo. Mariing wika dito ni Romano. Muling lumundag palayo ang aswang na patuloy sa pagtawa. Tanging galit na lamang ang naramdaman ni Cristobal. Masyado na siyang minaliit ng nilalang na iyon. Kinabukasan ay nagpunta siya sa kaibigan upang mag-angkat ng kakanin. Hindi tulad ng dati, naging matumal na ang benta ni Cristobal. Pagsapit ng hapon ay nagtungo siya sa palengke upang bumili ng itak. Nang makauwi ay hinasa niya ito ng mabuti hanggang sa tumalas na ito ng gusto. Dinasalan niya rin ang sandata upang maging mabisa sa aswang. Sa pagkakataong ito, tiniyak na ng albularyo na mapupuruhan niya na itong si Romano. Naghanda rin siya ng ilang pirasong sibat na gawa sa bagakay. Sa muling pagtaas ng buwan, ay bumisitang muli itong si Romano. Cristobal, kamusta ka na, kaibigan ko? Natatawang wika dito ni Romano. Sa inis ni Cristobal, ay magkasunod na sibat ang ibinato niya kay Romano. Nagpakawala rin siya ng mga tigalpo, ngunit ang lahat ng mga iyon ay baliwala sa aswang. Humagalpak na sa kakatawa itong si Romano. Patakbong sumugod ang albularyo gamit ang bagong itak. Nang isaksak niya ito kay Romano, ay animoy goma na ang katawan nito at hindi tumalab ang talim. Binigwasan ng aswang si Cristobal na agad naman itong tumilapon. Katulad sa mga nakaraang paghaharap nila, ay talunan na naman itong si Cristobal. Iniwan na naman siya ni Romano. Sa pagkakataong ito ay nagdasal ng taimtim itong si Cristobal. Napagtanto niya na hindi na tama ang kanyang ginagawa. Masyadong nagpapadala na siya sa mga ginagawa ng aswang. Subalit, hindi niya alam kung ano pa bang sandata ang makakatalo kay Romano. Hanggang sa naalala niya ang isang panaginip tungkol sa isang antingero at ang sandata nito. Kinabukasan ay nagtungo si Cristobal sa dalampasigan. Ang katapat nitong isla ay ang nasa kanyang panaginip. Naghanap siya ng bangka na pwedeng arkilahin. Ano bang gagawin mo sa islang yan, Cristobal? Pagtatanong dito ni Berto. Kukuha lamang ako ng mga halamang gamot. Saad naman dito ni Cristobal. Abay, mag-iingat ka. Balita ko pinamumugaran daw yan ng mga masasamang elemento. Kaya nga walang naninirahan sa islang yan. Turan na pahabol dito ni Berto. Hindi naman natinag si Cristobal sa mga sinabi ni Berto, ang may-ari ng bangka. Matapos niyang maihanda ang mga gamit ay lumusong na sa dagat si Cristobal. Hindi naman maiwasan ni Berto ang mag-alala, ngunit wala na rin itong magagawa sa nais ng kanyang kaibigan. Wala man siyang kasiguraduhan ay nagbakasakali ang albularyo na makita ang antingero o ang sandata man lang nito. Inabot na siya ng gabi hanggang sa natanaw niya na ang dalampasigan. Mabato ito at sa kanyang pagbaba ay itinali agad ang bangka sa malaking bato. Dala nito ang buntot pagi at itak. Sa kanyang pagbaba ay nakaramdam agad siya ng negatibong enerhiya. Bitbit ang gasera ay marahan siyang naglakad sa dalampasigan.
Napakaraming puno at halaman sa lugar na iyon. Una niyang pakay ay maghanap ng lugar na maaari niyang mapalipasan ng gabi. Habang naglalakad ang binata, ay may narinig siyang tunog ng isang babaeng umiiyak. Sumasaliw sa ihip ng hangin ang boses nito na talaga namang nakakapangilabot, at kapag mahina ang loob mo ay tila mababaliw ka sa nakakatakot na boses. Ilang saglit pa ay may nasipat si Cristobal na isang nilalang na gumagapang. Napakalaki ng mga mata at mahaba ang buhok. Napakaputla rin ito at malaki ang bunganga. Isang maligno ang nasa harapan ng albularyo. Ngunit ngumisilang itong si Cristobal at agad na tinigal po ang nilalang. Umiwas ito at umangil ng mahina. Inilabas niya ang kanyang itak at itinutok ito sa nilalang. Akmang susugurin niya na ang nilalang na iyon. Bigla siyang natigilan ng nagsilabasan. Ang mga kasamahan nito na pare-pareho ang mga itsura. Hindi niya mabilang kung gaano kadami ito. Dito marahan niyang inilapag sa buhangin ang gasera at kinuha ang buntot page. Sa sandaling iyon ay handa na sa labanan itong si Cristobal. Nagsilundagan ang mga nilalang patungo sa kanyang direksyon. Sinalubong niya naman ito ng taga at palo. Sa bawat natatamaan ay tumitilapon, ngunit muli rin itong bumabangon na tila walang nangyari. Hanggang sa napagtanto niya na may kahalintulad ang mga ito sa maranhig. Hindi tumitigil sa pag-atake kahit ilang beses man itong masugatan o kahit maputulan man ng bahagi ng katawan. Tila walang katapusan ang engkwentrong iyon at inuubos lang ng mga ito ang kanyang lakas. Sadyang sa panggagamot sinanay si Cristobal at hindi sa pisikal na labanan. Kahit pa may panlaban siya, pero dinadaig pa rin ang kanyang pisikal na lakas. Lumuhod na lamang si Cristobal at nais niyang atakihin sa espiritual na aspeto ang mga maligno. Gamit ang kanyang dignum ay umepekto ito sa mga nilalang. Ngunit bumabalik lamang ito at muling umaatake. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Wika dito ni Cristobal. Hindi bababa ng 10 ang sabay-sabay na umatake sa kanya at napapikit na lamang siya at bibitawan na ang pinakahuling espiritual na atake nito. Nang maramdaman nito ang tila napakalakas na enerhiyang hangin na agad tumapos sa mga nilalang. Laking pagtataka ni Cristobal dahil wala naman siyang ginawa. Ang mga natirang maligno ay nagsipulasa na at tila may kinatatakutan. Sa paglingon niya sa kanyang likuran ay may isang lalaki na may hawak-hawak na sandata ang papalapit sa kanya. Sino ka at anong ginagawa mo sa islang ito? Tanong dito ng lalaki. Ako si Cristobal. Naparito ako dahil may hinahanap akong tao at isang bagay. Wika naman dito ni Cristobal. Ako naman si Delpin, ang tagapangalaga ng lugar na ito. Sagot dito ng lalaki. Sa kanilang pag-uusap ay napag-alaman ni Cristobal na si Delpin ang may kagagawan kung bakit nagsipulasan ang mga maligno. Nagpakilala naman ang binata na isa siyang albularyo na nagmula pa sa kabilang isla. Wala mang mukha ng antingero sa kanyang panaginip, pero sigurado ang albularyo na ang sandatang hawak ni Delpin ay ang sandata mismo sa panaginip ni Cristobal. Nang maitanong ng antingero
ang tungkol sa hinahanap ni Cristobal ay hindi na siya nag-atubiling sabihin dito ang katotohanan. Tumatango lamang ang antingero sa naikwentong panaginip ng binata. Dahil sa hiwaga ng sandata na nakita ni Cristobal sa kanyang panaginip ay inusisa niya ang antingero tungkol dito. Ito ang espada ni San Miguel, ang anghel na tumalo kay Satanas at nagbalik sa impyerno. Wika dito ni Delfin. Papaanong napasa kamay mo ang espada ng anghel? Gulat na sambit ni Cristobal. Ayon kay Delfin, matagal na panahon na ang nakalipas na ang buhay niya ay umiikot sa panunugis ng mga masasamang nilalang at darating talaga sa buhay ng isang antingero ang makakatagpo ka ng katapat mo. Isang aswang ang kanyang nakalaban na nagmula mismo sa angkan ng pinakaunang aswang na si Datu Aswang. Si Aswang ay isang pinakamalakas na aswang sa lahat ng uri nito. Siya ang representante ng mismong si Satanas dito sa mundong ibabaw. Nabibilang na lamang ang direktang lahi niya dito sa mundo at isa dito ay ang minsan na pumaslang kay Delfin. Subalit, nang kumalas na ang kanyang kaluluwa sa katawang lupa, ay may isang anghel na nagpakita sa kanya. Kinausap siya ng anghel at sinabing hindi pa nakatakda ang paglisan niya sa mundong ibabaw. May mahalagang misyon pa siyang gagampanan at upang magawa ang misyon na yon ay dapat matalo niya ang aswang na siyang pumaslang sa kanya. Dito, ibinigay ni San Miguel ang replika ng kanyang espada sa antingero at sa paghawak niya mismo dito ay muling dumilat ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na nakahiga sa isang nagliliyab na lugar. Ang lugar niyon ay pinangyarihan ng digmaan at sa kanyang kanang kamay ay hawak niya na ang isang espada na kumikinang. Sa kanyang pagbangon ay nasipat niya ang mga aswang na sinusugod na ang mga tao at pinagpapaslang sa pamumuno ni Agawon, ang aswang na tumalo sa kanya. Nakangisi habang nakasakay sa kanyang kabayo na nag-aapoy ang ulo. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Agawon dahil may lumapag na ulo ng aswang sa kanyang paanan. Sa kanyang pagsipat sa paligid ay isa-isang nagtalsikan ang mga kampo nito. Mula sa nagliliyab na apoy ay lumabas itong si Delfin na may hawak ng espada. Sa galit ni Agawon ay sinugod niya ang antingero at sa pagbanggaan ng kanilang mga sandata ay walang kahirap-hirap na naputol ni Delfin ang espada ng aswang. Kasunod nito ay ang pag-atake ng hindi mabilang na aswang sa antingero. Ngunit kahit sa konting sugat lang, gawa ng espada ni San Miguel, ay agad nagiging abo ang mga aswang. Hinugot na ni Agawon ang isang kadena na may bolang apoy sa dulo mula sa kanyang tagiliran. Nang magapi na ang kanyang mga kampon, ay hindi na ito nag-atubiling sugurin ang antingero at sa pangalawang pagkakataon ay papatayin niya ito. Tumatakbong sumugod si Agawon habang pinapaikot ang kadenang apoy. Habang sumugod rin si Delfin at may gitna kinuyom ang espada. Sa paghampas ni Agawon ng kanyang sandata ay sinalubong ito ng espada ni Delfin at agad naputol. Kumalas ang bolang apoy at nalaglag ito sa lupa. Matapos nito ay mabilis na tinaga ni Delfin sa likuran itong si Agawon
Tumalab ang espada at napaluhod ang aswang. Sa ganoong postura ng aswang ay humarap sa kanya si Delfin at buong lakas na hinati ang katawan nito sa gitnang ulo pababa. Nagliyab ang katawan ni Agawon. Kasunod nito ay ang pagliyab din ng mga bangkay ng aswang sa paligid. Ano naman ang sinasabi mong misyon mo sa mundo? Pagtatanong dito ni Cristobal. Ang maging tagapangalaga sa islang ito. Ang islang ito ay nagsilbing kulungan ng kaluluwa ng mga nilalang ng dilim. Kaya hindi ako dapat umalis sa lugar na ito. Alinsunod sa utos ni San Miguel. Mahabang wika dito ni Delfin. Batid ni Delfin na dismayado itong si Cristobal dahil ang nais sana ng albularyo ay isama si Delfin sa kanyang lugar upang labanan si Romano. Inaya na ng antingero ang albularyo upang makapagpahinga na. Konting lakad lang ay narating na nila ang mumunting kubo ni Delfin. Hindi sukat akalain ni Cristobal kung papaano nabubuhay si Delfin sa lugar na ito na napapaligiran ng mga masasamang elemento. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap ay tila piling impormasyon lamang ang inilahad ng antingero. Ayon pa dito, hindi niya na alam kung gaano katagal na siyang nabubuhay sa mundo. Kaya rin siya pumayag sa misyong ibinigay ng anghel sa kadahilanang matagal na siyang ulila at nakatuon lamang ang sarili sa pagtugis ng mga aswang. Hindi nito binanggit kung saang lugar siya nagmula. Basta ito raw ay nasa silangan. Napansin naman ni Cristobal ang mga gamit ni Delfin na gawa sa putik at kawayan. Kumbaga, ang pamumuhay nito ay malayo sa kabiasnan. Nabanggit rin ng antingero na bukod sa pagbabantay sa lugar, ay maraming beses na rin niyang iniligtas ang mga taong napapadpad sa lugar at karamihan dito ay mga mangingisda. At kung minsan ay siya na mismo ang nagbibigay takot sa mga paparating na tao. Sinadya niyang maging katatakutan ang lugar upang hindi na ito puntahan pa ng mga tao. Sa simula pa lang ay natanaw niya na nagsasagwan itong si Cristobal. Ngunit dahil sa kanyang presensya at may tangan ito ng kanan ay hinayaan niya itong makalapit at pinanood ang laban nito sa mga maligno. Kinabukasan ay dinala niya si Cristobal sa puso ng isla at doon nakita ng albularyo ang isang napakalaking hukay kung saan may mga maitim na usok na nagsisigalawan ngunit hindi iyon lumalabas ng hukay. Ayon kay Delfin, mga kaluluwa daw iyon ng mga nilalang ng dilim. Delfin, bakit may mga maligno pa sa isla? Bakit hindi mo sila inubos? Tanong dito ni Cristobal. Sa bawat masamang gawain ng tao sa mundo, katumbas nito ay isang nilalang na ipinapanganak ng islang ito. Kaya hindi ako makaalis sa lugar dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay higit pa sa 100 ang kasamaang gawain ng mga tao sa mundo. Pagpapaliwanag dito ni Delfin. Hindi ba parang sumpa ito sa iyo na makulong dito habang buhay? Muling tanong dito ni Cristobal. Alam mo Cristobal, anong oras man kung nanaisin ay makakaalis ako sa lugar nito. Ngunit inalay ko na ang buhay sa pagsisilbi sa may likha at bukal sa aking kalooban na manatili at pigilan na makalabas ang mga nilalang sa lugar na ito. Pagpapaliwanag dito ni Delfin. Pagsapit ng gabi, matapos nilang lantakan ang inihaw na isda, ay inaya ni Delfin
ang albularyo na maglakad-lakad muna. Ngunit iba ang pakiramdam ni Cristobal dahil pinaiwan ng antingero ang kanyang mga sandata. Napakaganda raw ng buwan at nais niyang ipasyal ang bisita sa buong isla. Nang mapadako sila sa isang kapatagan, hinugot ni Delfin ang espada at inabot ito kay Cristobal. Napatanong ang albularyo kung ano ang gagawin niya sa espada. Itinuro ni Delfin ang nasa kanilang unahan. Nang sipatin ito ni Cristobal, ay unti-unting nabuo ang iilang imahe ng mga nilalang na papalapit sa kanila. Tamang-tama, Cristobal. Mga aswang ang makakalaban mo ngayon. Wika dito ni Delfin. Pero ako lang ba ang lalaban? Nauutal na tanong dito ni Cristobal. Oo, at alam ko, nakakayanin mo sila. Magtiwala ka lang sa sarili mo, kaibigan. At kahit konti, ay huwag kang bibitaw sa paniniwala mo sa itaas. Paliwanag dito ni Delfin. Matapos magsalita ni Delfin, ay bigla itong naglaho sa kanyang harapan na parang isang bula. Nasa 5 aswang ang papalapit kay Cristobal. Hindi niya maiwasan ang bumalik sa isipan ang mga laban nila ni Romano. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa espada ng anghel. Umaangil na ang mga nilalang na pasugod na sa kanya. Sabay na lumundag ang 5 aswang at hindi niya malaman kung alin dito ang kanyang uunahin. Markabahala na lamang si Cristobal at buong lakas niyang inihampas ang espada. 2 agad ang natamaan at naputol ang mga kamay nito. Iwinasiwas pa niya ang sandata at tila mga katawan lang ng puno ng saging ang kanyang pinagtataga. Walang kalaban-laban ang mga nilalang na iyon sa espada ni San Miguel. At ang huling aswang ay pinugutan niya ng ulo. Nang bumagsak ang katawan nito, ay naging abo at naglaho sa hangin. Ilang saglit ang lumipas, ay may namuong ipo-ipo. Buong akala ni Cristobal ay panibagong kalaban na naman. Ngunit biglang lumabas itong si Delfin sa ipo-ipo na nakangiti. Mutya ng ipo-ipo ang tangan ko, Cristobal. Ito ang ginagamit ko habang nanunugis ng mga aswang. Isa ito sa pinakamalakas na uri ng mutya. Wika dito ni Delfin. Tangan ko naman ang dignum na kahoy at nagmula pa ito sa aking lolo. Sagot dito ni Cristobal. Malakas sa kumbate ang tangan mo, Cristobal. Marahil hindi mo alam na kaya hindi napapatay si Romano ay dahil sa napakalakas nitong depensa. Pagpapaliwanag dito ni Delfin. Napagtanto nga ni Cristobal na kahit kailan hindi siya napuruhan ni Romano. Makailang beses na rin na may pagkakataon ang aswang na iyon. Napaslangin siya pero hindi nito nagawa. Ibinalik na ng albularyo ang espada kay Delfin at naglakad na sila pabalik sa kubo nito. Pagsapit ng umaga ay pinababalik na ni Delfin itong si Cristobal. Bago pa maubos ang mga tao sa pinanggalingan mo, Cristobal, bumalik ka na at sugpuin mo na ang kahibangan ng aswang na si Romano. Wika dito ni Delfin. Pero paano na lang kung mabigo uli ako? Sagot naman dito ni Cristobal. Iniabot ni Delfin ang espada. Hindi maaaring umalis si Delfin sa isla, kaya ang espada na lamang ang pinadala niya kay Cristobal. Nagulat naman ang albularyo dahil ipinagkatiwala ng antingero ang espada nito. Buo din ang loob ni Delfin na magagapi na ni Cristobal
ang paghahasik ng lagim ni Romano. Humayo ka, albularyo, at palagi mong pakatatandaan na nariyan lamang ang may likha na tanging gabay mo sa tagumpay. Wag na wag kang bibitiw sa kanya. Nakangiting wika dito ni Delphine. Sumakay na si Cristobal sa bangka at nagsimula ng magsagwan. Ngunit inabisuhan siya ni Delphine na iligpit ang sagwan at kumapit ng maigpit sa bangka. Ikinumpas ng antingero ang kaliwang kamay at nag-umpisang tumakbo ang bangka ng pabilis. Tila may hangin na nagtutulak sa bangka upang makausad ito ng mabilis. Napangiti na lamang si Cristobal at sumigaw ng pasasalamat dahil nasa malayo na agad ito. Makalipas ang ilang minuto ay natanaw niya na ang dalampasigan at tumigil na rin ang hangin sa pagtutulak ng bangkang sinasakyan niya. Marahang nagsagwan pa ang albularyo hanggang sa makarating sa Pangpang. Habang papunta na siya sa bahay ni Berto, ay mabilis itong lumabas at patakbong sinalubong si Cristobal. Paring Cristobal, mabuti at narito ka na. Balisang tanong dito ni Berto. Bakit, Berto? May nangyari ba dito habang wala ako? Nag-aalala na wika naman ni Cristobal. Ayon sa mangingisdang si Berto, sunod-sunod na ang pagpanaw ng mga tao sa kanilang lugar dahil umano sa kulam. Araw-araw na lamang ang may namamatay. Binalot na ng sumpa ang buong baryo. Hindi naman mapigilan ni Cristobal na manggigil sa galit. Nagpaalam na rin ito sa kaibigan at nagsimulang maglakad pauwi. Habang sa daan ay halos kada bahay ay may nakaburol at puno ng paghihinagpis ang mga tao. Karamihan din sa mga ito ay masama ang tingin sa kanya. Sa pagdating niya sa bahay, ay dinasalan ni Cristobal ang kanyang dignum dahil sa pagsapit ng gabi ay siya na mismo ang maghahanap kay Romano. Inakyat na ni Cristobal ang burol, kabilugan ng buwan. Ito ang pinakamalakas na antas ng mga aswang. Sa gitna ng gabi ay buong lakas na tinawag ni Cristobal itong si Romano. Romano, magpakita ka. Tatapusin na natin ang laban. Lumabas ka, demonyo! Sigaw na wika dito ni Cristobal. Mariing inilibot niya ang paningin sa buong lugar. Patuloy pa rin siya sa pagtawag sa aswang na may lahing mangkukulam. Panay paghahamon ang ginawa niya dito hanggang sa isang malakas na sipa ang kanyang natamo mula sa likuran dahilan upang mahulog at nagpagulong-gulong ang albularyo sa burol. Mabuti at nagpakita ka rin sa wakas, kaibigan kong albularyo. Nakangising wika dito ni Romano. Pilit naman na bumangon si Cristobal at nakaramdam ito ng konting pagkahilo. Muli niyang hinamon ang aswang na agad naman itong tumugon sa pamamagitan ng paglundag. Nang magkaharap na sila, ay itinuro ng aswang ang nakasukbit na espada sa tagiliran ni Cristobal. Kinutya niya ang sandata at nagwika pa na walang kadaladala ang albularyo at kung ano-ano na lang ang gagamiting patalim na wala namang silbi. Hindi na umimik itong si Cristobal, bagkus patakbo itong sumugod sa kalaban. Ibinuka naman ng aswang ang kanyang mga kamay at uundayan niya na ng kalmot itong si Cristobal. Ngunit sinalubong niya ito ng suntok. Lumapat lamang ang mga kuko ni Romano sa kamao ni Cristobal at hindi man lang ito nasugatan. Agad namang hinawakan ng albularyo ang kamay ng aswang, sabay hila at sinalubong ito ng siko at tumama sa mismong liig nito. Tila nabilaukan ang nilalang
sa ginawa ni Cristobal. Aba, marunong ka na palang lumaban ngayon, bata. Wika dito ni Romano. Hindi mo na ako masisindak, Romano. Bakit di mo subukang puruhan ako? Nakangisi na tugon dito ni Cristobal. Nanlaki ang mga mata ng aswang sa kanyang pagkairita. Nanggigil ito at mabilis na naglaho. Bigla itong lumitaw malapit kay Cristobal at agad na inundayan ng saksak ang binatang albularyo gamit ang matatalas na kuko ng aswang. Subalit ngumisi lamang si Cristobal dahil tanging damit lang nito ang nabutas. Biglang lumundag pa atras itong si Romano at halatang kabado na. Bakit sa ilang beses nating laban ay hindi mo ako magawang paslangin? Ngayon alam ko na kung bakit. Pagtatanong dito ni Cristobal. Umangil ng malakas itong si Romano at nagsambit ng mga engkantasyon pangkulam. Ngunit marahang naglakad lamang si Cristobal na tila walang epekto sa kanya ang kulam ni Romano. Mas nilakasan pa ng aswang ang engkantasyon, subalit nagpakawala ng tigal po itong si Cristobal na naging dahilan upang tumilapon si Romano. Tumakbo si Cristobal habang binunot na ang espada sa kanyang tagiliran. Tumayo naman si Romano at akmang tatakas, subalit napasubsob ito sa lupa dahil nahagip ni Cristobal ang isang paa nito at naputol gamit ang espada ni San Miguel. Sumisigaw nang bumagsak na sa lupa si Romano. Hinahawakan pa nito ang paa at pilit tinatakpan ng kamay ang sumisirit na dugo mula sa sugat. Mukhang hindi mo napaghandaan ng sandatang ito, Romano. Tugon dito ni Cristobal. Anong klaseng espada ang hawak mo, bata? Natatakot na wika ni Romano. Ito lang naman ang espada ni San Miguel. Pasigaw na wika naman ni Cristobal. Kasabay sa tugon ay tinaga ni Cristobal ang kamay ni Romano, dahilan upang humiwalay ito. Sumisigaw na sa takot ang aswang habang pilit na umaatras. Maawa ka. Pangako ititigil ko na ang pangungulam. Takot na wika dito ni Romano. Kahit katiting na pagkakataon, ay wala ka ng karapatan sa dinami-dami ng iyong pinaslang demonyo. Galit na wika naman ni Cristobal. Hindi rin matatawaran ang taglay na abilidad ni Romano dahil hindi pa ito naabo kahit 2 beses na itong naputulan. Marahil umaayon ang espada sa nais ni Cristobal na dadaan muna sa hirap ang aswang bago ito kitilan ng buhay. Sa sumunod na atake ay pinutol na rin ni Cristobal ang isa pang paa ng aswang at tuluyan na itong gumagapang sa lupa at pinilit na makatakas. Hindi ako ang tatapos sa iyo, aswang. Wika dito ni Cristobal. Matapos nito ay sinambit ni Cristobal ang pangalan ni Berto at nagsilabasa na ang mga tao na may dalang sulo at mga sandata sa pamumuno ng kaibigang si Berto. Pilit na gumapang papalayo itong si Romano, ngunit sa paglapit ng mga tao ay agad nila itong tinadtad ng taga. Tila nawalan na ng poder itong si Romano at tumalab na ang mga itak sa katawan niya. Panay naman ang pagmamakaawa ng aswang, subalit bingina ang mga tao gawa nga ng matinding galit. Hanggang sa sinilaban na nila ang katawan ng aswang. Wala na itong nagawa kundi ang sumigaw habang natutupok sa apoy ang katawan nito. Matapos ang ilang minuto ay bumagsak na ang katawan at hindi na ito gumalaw pa. Lumapit ang albularyo at buong lakas na pinugutan ng ulo si Romano. Sa mga sandaling ito ay naagnas at naging abo na ang katawan ng aswang.
Lumuhod naman si Cristobal sa harapan ng mga tao at umiiyak itong humingi ng tawad. Subalit ang nawalang respeto at tiwala ng mga tao sa kanya ay muling naibalik ng gabing yon. Sa wakas ay nawala na ang sumpang bumabalot sa buong baryo. Pagsapit naman ng umaga ay tumungo sa dalampasigan itong si Cristobal. Muli siyang maglalayag upang ibalik ang espada. Napagtanto niya na may kakayahan pala siyang labanan ang aswang kahit hindi niya tangan ang espada. Nagkulang lang siya ng tiwala sa kanyang sarili at pananampalataya kaya siya nalinlang ni Romano. Akmang papanhik na siya ng bangka ay may namuong ipo-ipo sa dagat. Napakalakas ng hangin hanggang sa lumabas itong si Delphine na nakangiti sa kanya. Inabot ni Cristobal ang espada at muli itong napasakamay ng tagabantay ng isla. Ang karanasan ni Cristobal sa espada ni San Miguel ay nagbigay sa kanya ng aral na ang kawalan ng tiwala sa sarili at pananampalataya ay siyang magsasadlak sa iyo sa kapahamakan. Ang kwento ni Cristobal ay nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng pananampalataya. Isa na siyang albularyo, ngunit dumanas pa rin siya ng kakulangan sa tiwala sa may likha. Paano pa kaya tayo na ordinaryong tao lamang? Kaya sa kahit anumang pagsubok ng panahon, huwag sana nating kakalimutan ang pananampalataya sa may likha at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat-lahat. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot na aral sa kwentong inilahad natin. Maraming salamat sa inyo. Okay, so yun, kamusta muna ang lahat, no? Grabe. Paano ko ba explain? Salamat muna sa mga umabot dito sa puntong to, pero parang ang hirap magkomento sa ganitong kwento, no? Parang, alam niyo yung istorya natin na, Topeng Vargas, di ba? Parang ganito, pero ito kasi parang extraordinary yung karakter, saka talagang anlakas, di ba? Isipin niyo naman yun. Replika na espada ni San Miguel. Diba? Sino ba naman ang makakatalo sa ganung uri ng espada? Saka isipin mo, mutya ng ipo-ipo saka dignum, no? Grabe, napakalakas. Yun nga lang, nakalungkot lang kasi syempre, karanasan na to ni Cristobal, hindi na nung lolo, pero ganun pa man napakaganda eh. Hindi rin nabigay kasi kung ano nang nangyari kay Cristobal. Pero pagtapos daw nun, ang gagamot pa rin eh. So, yun. Kayo na, kabaryo, bahala na kayo. Ayoko nang magbigay ng komento pag ganitong istorya natin kasi sobrang ganda. Ang hirap mag-comment. Speechless ako. Kayo na bahala. Pinibigyan ko na kayo ng karapatan na mag-comment sa kwento natin ngayong araw. So, yun. Muli, maraming salamat daw, sabi ni Tito Proy, no? Sa pagsubaybay nyo sa channel namin. Yan. Pati na rin sa kwentong kalakbay saka kwento ni Kabaryo, yun. Nandun din tayo. At sa mga gusto kong makausap, kwentong Baryo Official sa Facebook page yan. Yun lang naman mga Kabaryo. Ayun nga, tama. Palagi tayong manampalataya sa taas, no? Kahit anong bigat ng problema sa araw-araw. Lagi niyong tatandaan. So, yun. Hanggang dito na lang mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.